Good morning po, good morning po Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag Luzon, maayong buntag Visayas, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Ingat po kayo palagi at keep safe po kayo palagi at mabuhay kayong lahat. Iksip sa mga didis, iksip sa mga didilis, at maging sa iba't ibang dako ng mundo, all Filipinos all over the world. Palagi po kayong mag-ingat at palagi po kayong keep safe at mabuhay kayong lahat. Iksip sa mga didis, iksip sa mga didilis. Taong bayan, inilipat na mula doon sa payatas na pinagawa ng kulungan ng mga makukulong na senador. Di ba naalala nyo ang bayan doon sa Inilaga, sa may payatas, na bagong tayo na kulungan? Ngayon nag-request siya dahil sa kanyang pangamba o panganib sa kanyang buhay, itong si Ramon Bong Revilla Jr. na kawatan, magnanakaw. Dati Senador Ramon Bong Revilla nangangamba sa kanyang kaligtasan dyan sa payatas na kulungan o payatas city jail, yung itinayo dyan na bago lang, nangangamba sa kanyang kaligtasan itong magnanakaw na senador na si Ramon Bong Revilla. Ngayon taong bayan, inilipat siya dyan sa Quezon City Jail. Mula sa payatas, inilipat siya sa Quezon City Jail, itong si Ramon Bong Revilla. Pakinggan nyo to ang bayan ang balita. Pakinggan nyo to ang bayan ang balita ito. Sa nilipat ang dating senador at bakit? Sige, inilipat na nga sa regular na selda kasama ang ibang preso dito sa New Quezon City Jail. Si Revilla, kinumpirma yan sa atin mismo ng kanyang asawa na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado. Sakto alas 5 ngayong hapon o oras sa cut-off ng dalaw dito sa New Quezon City Jail nang lumabas si Mercado. Ipinagdadasal daw ngayon ng pamilya ang kaligtasan ni Revilla. Ayon kay Mercado, nakakatulog at nakakakain naman daw si Revilla. Hindi pa malinaw sa ngayon kung sino ang mga kasama ng dating senador sa kanyang selda. Wala pang nailalabas na pahayag ukol dyan ang BJMP o Bureau of Jail Management and Penology. Habang sumasailalim sa medical quarantine, nauna nang sinabi ng BJMP na may apela sa 4 na mga kapwa-akusado ni Revilla. Ito yung mga dating DPWH engineers mula Bulacan, kaya ni na Bryce Hernandez at JP Mendoza. Apela nila na huwag silang isama sa parehong selda kasama ni Revilla dahil na nga rin sa nature ng kaso na kinakaharap o sa lingwahe pa ng mga millennials at ng mga Gen Z. Siguro awkward para sa kanila na magkakasama sila sa iisang selda. Nahaharap sa kasong graft at malversation sina Revilla kaugnay sa umano'y multong proyekto kontrabaha sa Panti, Bulacan. Dumalaw din kanina kay Revilla ang kanyang kapatid na si dating Antipolo Mayor Andeng Inares. Bago mag-alauna ng hapon kanina nang dumating si Lani Mercado, bumisita rin ang mga anak ng dating senador sa pangunguna ni Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative na si Brian Revilla. Una nang iginiit ng kampo ni Revilla na may pangamba sila sa seguridad ng dating senador sa City Jail. Bagay na sinuri ng mga maestrado ng Sandigan Bayan na personal na ininspeksyon ang mga selda dito sa New Quezon City Jail noong isang linggo. Bagaman naging matipid sa pananalita si Brian, hindi niya naitago o hindi naitago ng panganay ng dating senador ang mahirap umanong pinagdadaanan ng ama at kanilang pamilya. Sabay-sabay po natin pakinggan ang bahagi ng pahayag na yan ni Brian Revilla. He's coping and so mahirap lang din po sa amin and it's hard for me to also express how I really feel because it's a hard position to be in right now. Sige, kasabay ng pamilya Revilla na dumalaw sa dating senador, ang kaanak naman ng ibang PDL na bumisita rin dito sa New Quezon City Jail. At kanina nakausap natin ang ilan sa kanila at ikinatuwa ng mga kaanak ng ibang PDL yung paglipat ka kay Revilla sa regular na
lumipas ng desisyon ng Sandigan Bayan sa musyon ng kampo ni Revilla na ilipat siya sa PNP Custodial Facility dyan po sa may Campo Crame. Dito pa rin sa Quezon City, binigyan ng anti-graft court ang Ombudsman Prosecution Panel na magkomento sa apela na yan. Bukas yung deadline, Miyerkules, January 28. Samantala, sa February 9, nakaschedule ang bagong arraignment o yung pagbasa ng sakdal kay Revilla at iba pang kapwa-akusado sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pati, Bulacan. Sir Jiggy, balik sa'yo. Yan ulat ni Gio Robles live mula sa Quezon City. Yan taong bayan. Narito ang bayan, narinig yung balita, di ba? Nga. Natatakot pa sa kanyang kaligtasan ito magnanakaw. Ha? Wala na itong bayan eh. Kaya siya nakulong dahil sa kanyang pagnanakaw. Oh. Hindi niya pagbibintang, totoo yan. Hindi niya pagbibintang, totoo yan itong bayan na si Ramon Bong Revilla Jr. ay magnanakaw, mandurugas, mandarambong. Walang kadala-dala, nakulong na, balik kulungan uli. Ang pababalik sa kulungan, parto ni Ramon Bong Revilla Jr. dahil sa kanyang kasugapa sa kwarta. Yan ang napala mo. Dahil sa yung kasugapaan sa kwarta, yan ang napala mo, Ramon Bong Revilla Jr. Kaya magdusa ka at magtiis ka. Huwag kang mag-request kung ano-ano. Ha? Kung hindi ka mandarangmong, kung hindi ka kawatan, kung hindi ka sana tulisan, hindi mangyayari uli sa yan. Dahil sa iyong pagkakawatan, dahil sa iyong katimawaan sa kwarta, kaya nangyari sa iyo ngayon. Kaya magdusa ka, tanggapin mo ang katotohanan. Tangina mo. Diyan ka na mamamatay sa kulungan. Diyan ka na mamabulok sa kulungan. Ramon Bong Revilla Jr. Diyan ka na mamamatay sa kulungan. Ha? Tangina ka. Putang ina mo. Tarantado kang ulo kang gago ka. Putang ina mo. Ramon Bong Revilla Jr. Tarantado kang ulo kang gago ka. Putang ina mo. Poke ka ng ina mo. Hayop ka. Tarantado kang ulo kang gago ka. Putang ina mo. Wala kang kadala-dala. Nakulong ka na nga dahil sa panlarangbong. Ngayon, balik ka ulit sa panlarangbong. Walang hiya kang gago ka, wala kang kadala-dala. Kupal ka. Kupal ka, Ramon Bong Revilla Jr. Kupal ka. Hayop ka, putang ina mo. Wala kang kadala-dala. Wala ka talaga. Putang ina mo. Hayop ka, gago ka, putang ina mo. Tarantado, ulol, gago. Putang ina mo. Ramon Bong Revilla Jr. Putang ina mo. Hayop ka, putang ina mo. Magnanakaw. Kawatan. Mandarambong, tulisan. Hayop ka, tang ina mo, walang hiya kang gago ka.